quick update tayo sa top trending stocks. Yan, tas mamaya yung second video natin about sa may ito yung palagi natin na-update. Yan, unahin natin yung sa may top trending stocks. Let's start with MRC. Okay, sa weekly, goods na talaga itsura na to, guys. And especially kung mag-retest pa to sa may natin, next resistance sa may green box. Malapit sa 1, no? Pero still, yung kanyang structure bearish pa din. So, bakit bearish? Ayan, lower highs, tapos lower lows. Then, ito, typical bounce down to. Of course. Yan. And, let's see, guys, for this one. At, pagka nag-hold to, kasi ang major concern natin dito, yung pullback, Ayan. So, pagka nag-hold sa may taas ng 1, or sa may 0.77 pala, ayan, kasi ito yung support, So, ito yung magiging support ngayon, Okay, pagka nag-hold dito, medyo maganda, Ayan, kasi kung titignan natin, yan talaga yung bottom niya before, noong 2002 pa to, 2002, 2005, 2013, 2016, and ngayon lang nag-touch dito, at parang ano pa nga siya, nag-create ng fake out dito. Ayan, pero nag-bounce naman na kasi. Then sa daily niya, overbought na parehas dun sa may RSI saka stochastic, at medyo malapit na rin dito sa may 200-day moving average. Ayan, so tingnan natin to, Let's see, guys, kung hanggang saan to. Ayan. Then, yung next, Converge. So, for Converge, okay, so medyo maganda. And of course, same target pa rin dito yung tinitignan natin. So, may 12 something, 0.3. 12.3, pasok sa may green box yun. Ayan, sa may natin. Next resistance, may mga touches dito, multiple. So, yun po, guys, yung pinaka, kumbaga, ideal, na maging target right now for Converge. And overall naman, yung niya, yung mismong structure maganda, solid, So, sideways. Okay, tapos nag-breakout, then throwback, retest, then medyo nag-sideways, then, ayun ulit. So, bounce ulit, guys. Goods, So, for me, goods to. Solid. And possible, na to, guys. So, start na to ng markup pace na tinatawag. Yung area na to. Markup pace. So, i-search nyo na lang kung ano yung tawag, yung meaning mismo ng markup pace. Ayan, kasi pag sinabing markup pace, for the word itself, markup. So, meaning pataas yung price. Ayan, Then, sa daily chart, okay, wala naman tayong masasabi dito kasi still, yun pa din naman yung magiging target natin for this one. Ayan. Next, plus. For plus, solid din to, Ayan, kasi pa rin yung price niya, tumataas pa rin, guys. Okay, from here sa may natin, previous all-time high 14.7. So, ilang increase na to?
price increase niya nasa 20% halos, no? Solid. So yun nga lang ang ano dito, nakakatakot, walang support. Ayan. So dito guys, so possible mag-rally pa to. Ayan, no, maganda pa itsura dito sa daily. Ayan, no. At pwede pa mag-crossover sa may stock. So ang support na natin dito, nakikita natin, ito guys, 15.85. Ayan. So 15.85. Then yung next andito na sa 14.7, yung sa may dating all-time high niya. Ayan, 4 plus, no? Next, JGS. Check natin yung chart. Ayan, for me, hindi maganda itsura ng chart na to. So, ang pinaka, ano natin dito, guys, concern yung next support. Next critical support for JGS, ano? 23 possible. 23.1. So, saan yun dito sa big picture? So, before kasi na ganito, nag-run up noong 2011. So, medyo nahirapan ditong mag-breakout. Retest. Okay. Then, pullback. Tapos, retest ulit. Then, konting sideways. Then, pullback. Then, push ulit. Retest. Breakout. Then, pullback. Then, breakout. No? So, it means ito yung pinaka-critical dito for now. No? So, kung hindi mag-hold, ang possible next na dyan, dito na. Ayan, so may 23 nga guys, no? 23, or kung talagang medyo masama-sama pa to, pwede pa itong malaglag sa 18.5. So siguro ito na yung pinaka worst ano for JGS. Ayan, so tignan natin since ayan, pag sinilip natin yung kanyang overall structure, still bearish. Lower high tapos lower low. So of course ayaw natin nung ganyang structure. And we want a breakout of course. Ayan. Kaya wala pa naman kasi ganun pa rin yung itsura niya, no, since nung nag-peak siya. So yung last time na nag-crash nung COVID, eto. Okay, from here sa may 78 na punta sa 27. Ayan. So for now, ano muna, stay away muna for ano na for JGS. Medyo hindi maganda yung itsura. For this one, RCI naman, we have here bounce play. Goods. Solid. So nag-bounce siya guys, ano? Check natin sa daily chart. Ayun, so nag-bounce. I-clear muna natin yung chart. Ayan. Okay. So right now, ang tinitignan natin is yung next target. So pwede dito guys, sa area na to, sa 3.2 at least, ano? Ayan, kasi resistance na to eh. Ayan. So 3.2 to 3.4 pwedeng mahit yan for RCI. Ayan, no? Then plus parang may breakout. Ayan. So mukhang breakout siya, no? Ayan, so breakout guys. Okay, tingnan natin, ano? Huge. Okay. Ayan.
Then, of course, next and last, pure gold. Check natin pure gold. Ay, di natin na-save. Yun lang. Di natin na-save yung chart. For pure gold, guys, is still delicates pa rin to. Walang breakout eh. Okay, tapos parang same type nung JGS. Lower high saka lower lows. Of course, hanggat walang breakout, magiging bearish pa rin to. Still, nasa downtrend pa rin siya. Ayun o. Lower high, tas lower lows. Ayun, tas medyo nag-bounce lang right now. Maybe magbabago yung trend for pure gold pagka nakapanik sa may resistance na to. At nag-rehit ng higher high. So far kasi wala pang progress for this one, yung kanyang mismong price structure. Wala. Bearish pa din. Ayan.